Good day sa atin lahat. Nandito tayo ngayon sa isang shop ng aking pinsan para ipapakita ko sa inyo kung paano naman gawin ang roll-up. So, familiar naman siguro kayo sa roll-up. So, yung roll-up is katulad nito. Yan, katulad nito. So, ito nga palang location natin is dito sa may Quirino Highway. So, napadaan lang ako dito sa pinsan ko dito. Nakita ko na may ginagawa siyang roll-up. So, kaya naisipan ko na i-content natin para meron tayong another tutorial about naman sa paano gumawa ng roll-up. So, tara na. Papakita ko sa inyo ngayon. Pakita muna pala natin yung location na. So, ito yung location niya. Along Quirino Highway to. Papuntang Star Mall. Ito yung papuntang Star Mall. Yan. So, ito yung shop ng pinsan ko. So, meron din siya dito mga dog cage. So, ngayon, ang papakita natin, yan, ito yung ginagawa niyang roll-up. So, ito yung kanyang installer ng roll-up fabricator. So, ito. Ano ang pangalan mo, pre? Angelo. So, Angelo ang kanyang pangalan. So, ito yung pinagkakatiwalaan ng pinsan ko dito na gumawa ng roll-up. So, dito, may nagawa na siya dito na spring, sineset up niya na ngayon. So, yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano niya sineset up yung roll-up. So, tara. So, dahil nahuli tayo sa fabrication, meron na palang nabuo yung fabricator ng pinsan ko. Ito na yung na-set up niya na roll-up spring. So, meron na rin siya nalagay na bago nga pala natin simulan natin yung tutorial paano gawin. Ituro muna natin kung ano yung mga parts, yung common parts ng roll-up. So, sa roll-up, ito yung pinakang usual. Siyempre, ito yung ginagamit na spring. So, ang spring is dalawa, kabilaan. So, ito naman yung winding wheel niya. Bali, tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. So, kaya tayo naglalagay nito sa gitna para hindi siya lulundo. Kasi kung wala nito, ang tendency kasi niyan, pag yung roll-up wala nito, lalo na pag sobrang haba, is lulundo. So ang kailangan natin is tatlong winding wheel. So ito 'yon. So isa sa gitna, dalawa, tapos sa dulo, tatlo. So ngayon, ang ginagawa nila dito, nilalagyan pa nila ng bumilog sila ng flat bar dito para support pa rin, para hindi siya lulundo. Ito, dagdag tibay na rin kasi to para pag pumulupot yung mga slots ng roll-up is matibay pa rin. So, ang ginawa nila dito, bumilog sila ng dalawa. Dalawa yung ginawa ko na. So, bumilog siya ng dalawa. Nasaan yung isa? Ito. Yan. Gumamit sila dito ng 3/4 by 3/16 na flat bar. So, bumilog sila ng dalawa para dito. Sa centeran din nila yung dalawang winding wheel. So, ito na. Ngayon, i-welding na ngayon niya yung
Ano ng spring kasi ito kasing spring ng roll up is sensitive siya. So ang experience kasi namin dito pag natalsikan siya ng flux ng welding or natamaan yung spring is napuputol. So hassle yun para pag halimbawa nabuo mo na yung roll up tapos biglang mapuputol yung spring mo. So ang tip natin sa mga baguhan na gumagawa ng roll up, mas maganda pag nagwe-welding kayo, magbasa kayo ng tela or kung anong pantakip nyo para ito hindi matalsikan pag nagwe-welding kayo. So ang gagawin natin, tatakpan natin yung spring habang wini-welding niya to para hindi matalsikan. Yan. Ito pala napansin ko sa technique na ginagawa nila. Nilalagyan nila ng stopper dito na round bar. Ilan ang nilagay mo? 3. So pumutol sila ng 1 inch na round bar. Ito yung nagsisilbing stopper ng winding wheel. So ang ginagawa kasi namin dati, wine-weldingan namin to dito para kumapit siya dito sa tubo. Pero ang nangyayari kasi minsan ang nagiging problema pag yung ano ba tawag nyo nandyan? Meron yan dyan parang sprocket, parang ano ba tawag nyo? Bearing. Yan kasi nagkakaproblema pag halimbawa nasira yung bearing. Pag i-welding nyo to dito sa tubo, katagalan, hindi tumatagal siya. Pag nag-repair kayo, mahihirapan kayo. So ang ginagawa nila dito, naglalagay lang sila ng stopper dito para mag-hold dun sa dulo. Dito, tsaka dun sa may dulo. So, yun ang ginawa nila. So, ngayon, titibayan na natin. So, yung ginagawa niya nga pala ngayon, is tinitibayan muna niya yung spring, meron nga pala dito dumating na
veterano. Diyan tayo natuto. Ito yung pinsan natin. Isa rin yan sa, sa malupit na gumawa ng roll-up.
So, ngayon na, ikakabitan natin yung spring. So, kanina, napansin nyo kanina, simula dito, nagsukat kami ng 4 inches. So, ginagawa namin yun, binabatak namin ng 4 inches para itong spring, meron siyang play. Kasi pag hindi nyo siya binatak to, medyo pigil yung ikot niya. So, ang ginawa natin kanina, nagsukat tayo ng 4 inches dito, tsaka tayo naglagay ng bolt. So, yun ang discarding ginagawa namin para itong dapat yung spring nyo, ganyan siya. Nasaan yung welding rod mo? So, kailangan yung welding rod nyo, magkakasya yung welding rod nyo dun sa may sa spring, sa may pagitan. Yan. So, pag hindi nyo kasi ginawa to, yung ikot ng spring nyo pigil. So, matigas. So, ang purpose nung binatak natin siya is para magkaroon siya ng gap na ganito. Para yung ikot ng spring, pag in-install natin, maganda yung niya, yung play. So, yun lang ang isang tip na dapat nyong gawin, lalo na sa mga baguhan. Kasi, once kasi na hindi nyo nabatak to, hindi nyo mapapaikot ng maayos to kasi wala siyang play. So, pag nagkasya na tong welding rod, ibig sabihin yun na yun. So, yan. Ito pala yung walang batak. Walang batak. Para tayo magbabatak. Ito yung original na spring niya. So, yan. Pag dito nyo kasi nilagay, pakita natin, para pag dito nyo kasi nilagay yung, itong tornilyo na pag hindi kayo nagbatak. Ngayon, after natin malagyan ng tornilyo at nag-allowance tayo ng 4 inches or 10 cm, ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin, babatakin na natin yung spring. Tapos, hihigpitan na natin. So, 4 inches yung allowance natin. So, ang gawin natin ngayon, batakin na natin para, yan. So, testing natin kung kasya yung welding rod. So, ibig sabihin, sakto lang yung paghatak natin ng spring. So, higpitan na natin yan. So, kailangan siguraduhin nyo na yung tornilyo o yung welding ng tornilyo, yung ulo, kailangan matibay. Kasi dyan nakasalalay kung baka matanggal yan, magre-repair kayo nyan. So, ang gawin nyo lang, ayusin nyo lang pagkaka-welding ng nut para paikot, para siguradong matibay. So, higpitan nyo mabuti yung bolt para sure na hindi kakalas. Mas maganda kung gagamitan nyo siya ng maglalagay kayo ng lock washer para yun na yung pangontra para hindi mag-release yung bolt natin. So, ayan na. Natapos na natin. Mahigpitan. So, ayan. Meron siyang play. So, yan ang isa sa technique na o paraan na ginagawa natin para masigurado natin na yung assembly ng spring natin is magandang ikot. So, yun mga tropa, salamat nga pala sa panonood. So, ganyan sa susunod, pag wala tayong ginagawa, sasama tayo mag-install nito para ipapakita naman natin kung paano mag-install ng roll-up. So, ngayon, ginawa natin paano mag-assembly ng accessories ng roll-up.
Ngayon, susunod, kasama tayo sa pag-install. So, ang shop nga pala ng aking pinsan, yung way na yan, is papunta yan ng Star Mall, SM Tungko, ito naman is Star Mall. So, sa mga taga San Jose del Monte, pwede kayo mag-inquire dito. So, dito naman meron silang dog cage. So, gumagawa sila ng mga dog cage, nagko-customize sila. Ngayon, ang available ng pinsan ko dito is still matting dog cage. Dog cage. So, wala pa sigurong may-ari to. So, pwede kung mayroon kayong aso. So, ayun, wala pa daw. So, yan mga tropa. Thank you nga pala sa panonood at salamat sa ating artista na si Angelo sa naging guide natin o naging artista natin sa pag-assembly ng roll-up. So, salamat mga tropa. Hanggang sa susunod na video natin. Kung nagustuhan mo nga pala yung gantong video, baka naman pwedeng pa subscribe and pa-hit na rin ang notification bell para once po na may mga tutorial tayo na i-upload is on na po kayong ma-notify. So thank you guys, thank you mga tropa, thank you mga kuya sa panonood. Until next time, see you.